No, wala na tayong yung parang nanguhula na lang, no? Aaralin mo na lang talaga ano yung kailangan mong gawin dito and you're on your way to success. Iba-iba lang talaga ng time, no? Kung kailan tayo magiging diamond, but definitely we're all going to be there. Kung nandito ka ngayon sa training, kung ma-attend ka ng mga meeting, doon ka papunta, wag ka lang susuko. Okay? So, before we start, allow me to say a short word of prayer because I always believe that everything that starts in prayer ends in power. Okay? Let's bow down our heads. Let's pray. Lord, tonight we dedicate this training to you. I pray that you will give us the knowledge and the wisdom on how to really do our business. Thank you, Lord, for Live Good as a company, an opportunity of a lifetime that we could work on. And salamat, Lord, but because we know that we are in the right company. All we need to do is to become the right person for this opportunity. So tonight, I pray that you will bless all the leaders that are here and yung mga bago pa, I know, Lord, na sometimes hindi agad makukuha, but consistency is the key that we will learn this business eventually. So tonight, Lord, I pray that you will bless each one as we continue. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Great. So, okay. Yan, no? Simulan natin sa isang matinding pasabog, no? Na ito nga, yung sinasabi ko kanina, no? Hindi talaga natin matutulungan yung mga taong ayaw umattend sa training. Given na yun. No? Wala tayong magagawa doon. No? Pag may napapasok ang member mo sa LiveGood at ayaw talaga umattend ng training, expect mo mawawala yan. Okay? Pero meron din naman isa pang klase, umaattend naman ng training, pero hindi naman ina-apply. Iba na naman, problema din yan. No? Pero at least umaattend ng training. No? Siguro lang, kailangan mo lang i-motivate. No? Kung meron kang ganon, nakikita mo naman sa training, ma-attend naman, sabi mo, i-apply mo naman kung ano yung natututunan natin. Gawin mo na. Kasi kung attend ka lang ng attend, wala ka namang ina-apply, useless pa rin, no? Parang doktor, graduate ka ng pagiging doktor, hindi ka naman nagki-clinic, hindi ka naman gumagamot ng mga may sakit, sayang naman, no? Kasi nasa iyo na yung knowledge eh. Kaya apply mo na lang. And yung pangatlong klase ng tao dito, yung uma-attend ng training at ina-apply. Sila yung mga nagrarangkap. Sila yung mga lumalaki yung organization. Sila yung mga matitibay, no? Mga solid sa rank nila at paakyat lang, no? Sila yung mga patuloy na nag-i-improve, no? 1% lang daily, no? Okay na 'yon. Mag-improve ka lang ng 1% daily. Just imagine in a year, you're gonna improve 365%. Malaking pagbabago na sa buhay mo 'yon, di ba? Kung nag-improve ka ng 365%, nag-improve ka lang ng 1% daily. Kaya dito, you have to really celebrate small victories. No, yung mga it's like ang kailangan mong gawin dito, sana may ballpen at papel kayo. Never ever live in your past. Oh, yun yung kailangan. Ang maraming tao, they live in their past achievement. Remember, yesterday is gone. Kung naka 1 million ka yesterday or hindi ka naka 1 million, it doesn't matter anymore. So, wala ka nang magagawa doon. Tapos na yun. Ang problema kasi yung iba, pagka nag-succeed yesterday ng 1 million, nagpapahinga today. Nagpapahinga sa susunod na araw. Malaking epekto po yan sa future mo. So, yung kung ano man yung achievement mo yesterday, forget it. Today, you have to live in the present so that you will have a better future. Ibig sabihin, palagi mong asikasuhin kung anong meron ka ngayon. Ano yung pwede mong ma-achieve today. Oo, naka 1 million ka yesterday. Malay mo, kung gagalaw ka ulit today, maka 1 million ka ulit. So, 2 million, mas malaki, di ba? Kasi naman naka 1 million ka yesterday, tapos today nagpahinga ka na, zero ka ulit. So, pag ginawa mo yon, mahihinto yung progress mo. So, dapat, always live in the present because the only thing that will contribute to your better future is your present, not your yesterday. Tapos na yon. Wala na yon. Kaya maraming tao bumabalik sa zero, na notice nyo. Umasenso na, nag-zero pa uli. Kasi they live in the past. Yung accomplishment nila in the past,
masyado nilang chineris, hindi na sila gumalaw in the present, and the present, and the present, and the present, hanggang naubos na sa future. Ganun yun. So dapat, palagi nating tatandaan that whatever we achieved yesterday is gone. No? Ang measure mo na lang kung paano mo i-compare yung yesterday mo sa today is paano mo i-improve yung today mo, today's achievement mo sa yesterday achievement mo. Yun na lang. Pwede mong mas palakihin, pwede mong i-improve, but never ever count that as your final, no, yung yesterday mo. Problema ka talaga. Yan yung mga nauubos yung organization, no? Akala nila 5,000 na yung tao nila sa ilalim, and they stop recruiting, they stop training their people, they stop following up and creating new members, no? Yung mga old, hindi na nila tinuruan mag-stay. Ayun, naubos. Nagulat ka na lang, one day, wala ka ng tao. One day, 10 na lang pala yung natira. One day, hindi mo na malayan, naubos na pala sila. So, yan yung masamang effect if we will live in the past. Always live in the present because your future always depend on what you do in the present. Handaan po natin yan, ha? Importante yan. Kaya nga yung mga taong kayang i-maximize yung present nila, kahit bumagsak pa yan, makakabalik yan. Yung mga taong nahihirapang bumalik, yan yung mga taong masyado nilang binalyo yung achievement nila in the past na hindi na sila gumalaw in the present. Pero yung mga taong alam i-maximize yung present nila, like tomorrow will be another present, today is your present, the next day will be another present. So you could always go back kahit naubos pa yung mga tao mo. Kaya mong gumawa ulit ng bagong grupo. Ganun lang po dito. So, ayan yung mga importante natin dapat tandaan. Pag ayaw magpa-train, wala na tayong magagawa dyan, mawawala yan. Yung mga taong ma-attend ng training pero hindi naman ina-apply, we have to teach them how to apply it. And congratulate those who are people who attend training and they were able to apply it. Kasi itong business na to is learning business before to earn ka. Bago ka mag-earn, kailangan mo mag-learn. So, learn the business to earn in the business. Ika nga, no? Kaya dapat palagi tayong merong room for learning, no? Dapat palagi nating tinatanim sa sarili natin kung ano yung pwede nating matutunan araw-araw. But of course, yung pwede nating ma-apply agad, no? Kasi marami naman tayong ang maganda nga lahat ng knowledge ngayon available na. Hindi katulad noon na napakahirap, no? Kailangan mo pang bumili ng mamahaling libro, kailangan mo pang maghanap ng magagaling na mentor. Ngayon, kahit sa YouTube lang, meron na, sa Google lang, meron na. Kung marunong kang gumamit ng AI, meron na. Talagang iba na yung panahon natin ngayon. Sabi pa nga sa Biblia, the knowledge is so abounding. No, wala na tayong reason bakit hindi pa tayo magsasucceed sa business natin. By the way, no? This is live training natin, no? Meron ako mga i-discuss dito na objection natin, usual objection sa industry natin, but you could also type, no, in the chat box kung ano yung mga objection na na-encounter nyo, and I will try my best to guide you, no, on how to answer it. So punta na tayo sa mga common objection na nakikita natin, nararanasan natin kapag ka nag-introduce na tayo ng Live Good Business. Yung pinaka-common na objection is it never worked and hindi talaga para sa akin yan. Narinig nyo na ba yun? Maraming ganun no? Ay, nako, Live Good, networking. Nako, hindi naman talaga gumagana yan at saka hindi para sa akin yan. Paano mo yung sasagutin yan? Di ba? Kailangan handa ka pag nakakaharap ka ng ganung tao. Kasi alam nyo, actually objections are a good, sa aming mga salespeople, no? Ang objection is actually a buying signal. Kaming mga traditional salespeople, mas natatakot kami if yung client walang reaction sa presentation. Tandaan nyo yan, ha? Pag yung kliyente mo walang reaction sa presentation, mas nakakatakot yun.
Yung pagkatapos mo mag-present, tapos tinanong mo, ma'am, ano po yung masasabi nyo? Wala. Nakakatakot yun. Dahil yung objection is actually a form of clarification. Ibig sabihin ng client, gusto ko yung mga sinasabi mo, pero meron lang akong gustong linawin. Ayan. So pag meron silang mga sinasabi na para sa iyo ay objection, it is actually a buying or joining signal. Kaya huwag kayong matatakot kapag ka nakaka-encounter kayo ng nag-message kayo. Di ba, tita mo, mas nakakatakot pag yung message mo sininzone lang. Sa Messenger, yung kasi yung ano yung nag-send ka tapos sininzone, mas nakakatakot yun. Wala ka na kasing chance na mag-explain. Kapag ka hindi tiningnan lang yung message mo, hindi ka man lang nag-hi hello ka na, nagpadala ka na ng full presentation, pero wala pa rin reaction yung pinadalan mo, mas pangit yun. Mas maganda yung medyo mag-i-engage sa'yo yung kinakausap mo. O, di ba? Kaya dapat i-goal nyo na magkaroon kayo ng engagement sa lahat ng papadalan mo ng landing page mo, sa lahat ng hi hello mo, sa lahat ng kakausapin mo face to face. Mas maganda yung meron silang tanong. Meron silang, ano na naman yun, yun, may chance ka kasi. Kasi ibig sabihin, kapag ka nag-reply yan o nag-inquire yan, joining signal ang tawag yan. Sa sales pa, buying signal. Ang kailangan mo na lang gawin is masagot mo ng maayos yung clarification niya. Kasi pag nasagot mo ng maayos, magjo-join niya. In fact, your worst critic sa business, yun yung will be the best downline mo. Pag meron kang tao na grabe ang objection, tapos napajoin mo sa business, yan yung magda-diamond na downline mo. Yan yung magandang gawing leader, yung maraming tanong, yung maraming objection. Sila kasi yung mga taong pag matanong, pero pag nagtrabaho naman, sulit naman, solid. No? Kaya ako, mas gusto ko yung mga taong nagtatanong, nagre-react, kaysa sa deadma lang. Okay? So sana po may natututunan po tayo no sa mga sinasabi natin no. So balikan natin no. It never worked on me, hindi para sa akin 'yan. Ang sagot ko diyan, ma'am, tingin nyo yung industry namin nag-work na po ba sa iba? Ayan. Oo, may nakita nga ako yumaman diyan Gaganon na 'yon. Oo, meron nga diyan mga top earner na nakita ko biglang nagka-coach, nagkabahay. So ang problema lang po pala natin, ma'am, is kulang po kayo sa kaalaman. Kaya po ako nandito ngayon is para i-guide po kayo. So kung magtitiwala lang po kayo at magjo-join kayo sa business, I'm willing to guide you. At pag nag-commit naman kayo sa isang tao na sinabihan yung i-guide nyo, pagkatapos nagbayad na ng pay-in, huwag nyo namang iwan pag nag-pay-in na. Doon naman yung maraming sakit. Ito yung common naman na sakit ng mga salesman at saka ng mga networker. Pagka napajoin na nila yung ini-invite nila, bigla naman sila naman ang nawawala ngayon. Sa sales pa, pagka nabenta na, yung ahente nawawala na. Kaya maraming kliyente nagagalit kasi wala nang after sales service. Ikaw ba naman, kliyente ka, 'di ba? Binili mo isang produkto, pagkatapos iniwanan ka ng salesman after mabili mo yung produkto, matutuwa ka ba naman? 'Di ba? 'Di ba? Tapos biglang babalik sa iyo. Biglang babalik sa yung nag-invite. Ibang company na yung dala. Gusto na naman mag-join ka na naman uli. Wala na. Sabog ka na. Wala ka ng integrity. Biruin mo, hindi mo nga sa inalagaan doon sa previous company na pinapasok mo siya. Ano ngayon ang guarantee niya na aalagaan mo siya kung susunod sa'yo ulit. Kaya nawawala ng follower. Yung mga pa-leader-leader lang. Nagigets nyo? Dapat dito, pag naging leader ka, solid ka. Pag nag-promise ka sa tao mo, gawin mo. Gawin mo. Pag sinabi mo, ma'am, aalagaan kita hanggang mag-diamond ka. Yun yung mga promise ko sa mga nagiging direct ko. Sabi ko, ma'am, as long as you cooperate, as long as I see you in training, as long as you are inviting sa mga Zoom, mag-stay ako sa iyo hanggang mag-diamond ka. Kailangan din naman ng commitment, no? It takes two to tango. Hindi naman pwedeng puro tayo lang, di ba?
Hindi, ang sayaw, hindi maganda tingnan ko, ikaw lang nagsasayaw. Pag sinabing ano yan, sayaw yan ng dalawang tao, dalawa yung nagsasayaw. Sabi ko mo, magsasayaw ako. Magsasayaw ka rin ba? Hmm. Pag walang ganong commitment, think about it. Hindi naman lahat ng pwede mong i-close, i-close mo eh. Diba? Kailangan mo rin manghingi ng commitment. Kasi, mo, pagka pinapasok mo yan at hindi kumita yan, dahil hinabol mo lang yung direct referral, babalikan ka eh. Sisisihin ka. Diba? Magrarank. Ang masama pa dyan, yung iba nagrarank pa sa social media. Ipapahiya ka ba? Gagawin ka pa ng issue. Di ba? May mga ganong tao eh. Pero samantalang kung in the first place, you set the expectation right, nung sinabi mo, ma'am, sige, mag-join ka. Magkukumit ako sa'yo. Kasamahan kita hanggang mag-diamond ka. Pero dalawa tayo, ha? May gagawin ka, may gagawin ako. Pag nag-move ka ng isa, mag-move ako ng dalawa. Ganon dapat. Ganon ako magsabi sa mga direct ko. If you move once, I move twice. Oo. Ganon ako mag-commit. Diba? Pag nakita kong committed ka, mas committed ako. Kasi I'm here to stay. Hindi ako pumasok sa kumpanyang ito para lang after 1 year mawala. I intend to stay the longest time possible. And ang maganda kay Live Good, sabi ko sa inyo, pag may nagtatanong sa akin, one of the objections, hanggang kailan naman magtatagal yan si Live Good? Yun yung tanong. How long will the company will stay? Sabi ko, the usual answer that I gave is as long as you live. Live Good will be here. In fact, matagal ka nang mula sa mundo, si Live Good nandito pa rin. Di ba? Ganun ako ka-confident. Saan nang gagaling yung confidence ko na ganun ang sagot ko? Kasi po, ang system natin, system ni Amazon. Si Amazon, 1995 pa, hanggang ngayon buhay pa. Largest online mall in the world. Anong sabi nila Ben Glinsky? Live Good is the future of the MLM. Future Amazon of MLM. Kung buhay pa si Amazon hanggang ngayon, Amazon Prime na nga tawag, dati Amazon lang yan eh. Di ba? Kayang-kaya kong confidently say na ganun din tayo. Ilang taon na si Amazon? 30 years, 1995, di ba? So almost 30 years, 29 years, 230 million members si Amazon. Tayo naman, 1.3, 1.4 million in a matter of 1 year. Si Amazon, bago nag 1 million, 2 years. Tayo, nag 1 million, 1 year. So, kung history-based lang ang pag-uusapan, mas confident ako kay Live Good kaysa kay Amazon. Kaya pag tinatanong ako kung hanggang kailan mag-stay si Live Good dito sa mundo, sabi ko, sir, as long as you live. Ganun ka dapat ka-confident. Huwag po kayo matakot dahil totoo po yung sinabi natin. No? Matibay pong company si Live Good. Maniwala ka. Mauubos na lang yung company sa palibot natin na hindi ganito system. Si Live Good, buhay pa rin. Bakit? Anong sabi ni Ben Glinsky? Kasi ang business model natin is membership club. Buhay pa lahat ng membership club ngayon. Yung Meralco, buhay pa. Yung MWSS, buhay pa. Netflix, Zoom, Costco, SNR, Landers, Macro. Basta membership club, na-notice nyo, buhay. Diba? Hindi lalo na tayo. Kaya pag tinanong kayo kung hanggang kailan magstay si Live Good, confidently say as long as you live. Nandito po si Live Good. Diba? So, yan. Ang pangalawang common objection na may encounter natin sa field is baka pyramiding yan. Yan na naman. Pyramiding daw. Natatawa ako pag sinasabihan akong pyramiding. Ang sagot ko kasi palagi, ma'am, ano po ba yung pagkakaintindi nyo sa pyramiding? Yan. Ano po ba yung meaning nyo? Ang tanong ko po sa inyo, ma'am, meron po ba kayong trabaho? Oo.
Di po ba yung trabaho nyo, kayo, meron kayong supervisor? Di ba? Di ba yung supervisor nyo, meron pang manager? Di ba? Nyo, di ba yung manager nyo, meron pang general manager? Di ba? Di ba yung general manager nyo, meron pang vice president? Depende yan eh. Kung gaano karami aakyatan eh. Di ba? Kasi ang meaning nila sa pyramiding, only one person at the top of the comp plan will earn. Ganon yan eh, usually. Or konti lang yung kikita. Ganon. Totoo naman yun. Di ba? Kahit naman, bilhin nyo, kahit nga yung Christmas tree, pyramiding eh. Di ba? Triangle yung Christmas tree. Bakit? Ilan ba yung star ng Christmas tree? Di ba isa lang? Meron nga eh, kahit nga yung Christmas tree, may isang star lang. Di ba mayroon kayong presidente, ma'am? Di ba yung presidente, ma'am, merong may-ari? Di ba yung may-ari lang kumikita ng napakalaki? Di pyramiding din pala yung pinagtatrabahoan mo, ma'am. Punta tayo sa ano, pyramiding eh, makulit eh. Sabi ko, ma'am, punta tayo sa ano, pamilya mo. Ano ba structure ng pamilya natin, ma'am? Di ba? May tatay, may nanay, ulo ng pamilya si tatay, si nanay, mga anak, di ba? Barangay, kapitan, konsihal. Di ba pyramiding lahat yan? Lahat naman naka-pyramid eh. Di ba? Pero ano tayo? Pyramid pyramid structure pero hindi tayo pyramid scheme. Linawin niyo 'yon. Kasi iba naman yung scheme. Yan naman yung ano, yung crowdfunding na yan na, diyan na papasok yung triangle pa rin pero scheme na, Ponzi scheme na. Iba 'yon. Scam 'yon. Pero tayo, pyramid structure tayo pero legit na pagka-pyramid. Kahit military, may naka-pyramid eh. May general, di ba? May colonel, may major. Pyramid lahat 'yan. So just you just have to answer properly and correctly. Kasi pagka pumayag ka kaagad, pyramiding yung company nyo, wala na, uwi ka na. Wala na mangyayari na closing. Yung sales pa naman, ganito yung sales ha. Tingnan nyo, ano yung flow natin sa sales? Unang-una, para gusto mo talagang mag-succeed kay Live Good, lista mo to. Unang-una, kailangan mo mag-generate ng prospect list. Pag wala kang lista, tapos na usapan. Wala na. Wala ka na. Okay? Kailangan mo mag-generate ng prospect list. Lahat ng tao suspect, pero hindi lahat prospect. So you have to qualify. Aalamin mo lang dun sa suspect mo kung sino yung mga potential mag-join sa negosyong sinalihan mo. So dapat meron kang prospect list. Yung prospect list mo dapat hindi bumababa ng 100 at any given time. At dapat yung prospect list mo nadadagdagan ng 2 every day. At marami kang source ng prospect list mo. Dati mo, alam mo na, KKK, narinig nyo na yan. Di ba? Kaibigan, kamag-anak, referral. The best ang referral. Galing sa mga kakilala mo, manghingi ka ng kakilala nila. Hindi na nauubos ang referral eh. Kasi pwede ka maubusan ng, sabihin mo, naubos na classmate ko, naubos na yung kapitbahay ko. Pwede mo sabihin yan eh. Pero yung kakilala ng kakilala mo, unlimited yan. So dapat meron kang prospect list. Pangalawa, pag meron ka ng prospect list, you have to start contacting all those names na nasa prospect list mo. Okay? Dapat kino-contact mo yun every day. Okay, mag-contact ka ng 3 ngayon, 4 ngayon, 5 ngayon every day. Basta may ginagawa ka every day. Importante yon. Kasi pag walang activity, walang result. Simple lang naman to eh. Negosyo natin. Ang negosyo natin is nagdedepende sa activity. Pag walang activity, walang result. Simple lang, no? So, kukontakin mo lahat ng nandun sa prospect list mo at pagkatapos mo makontak, possibly ma-invite mo sa Zoom meeting or makapag-set up ka ng appointment. Mag-set up ka ng appointment. Meaning, kukunin mo yung schedule. Mag-a-appointment ka kung kailan kayo magkikita
or kailan siya atin ng Zoom. So galing yun doon sa pagko-contact mo, ang resulta ng pagko-contact mo, nagkaroon ka ng appointment or napa-attend mo ng Zoom. Yun ang goal mo. Kasi pag napa-attend mo sa Zoom yan or nakausap mo yan, na appointment mo yan doon sa bahay nila or somewhere else, ang magagawa mo nun next is presentation. Okay? Magkakaroon ka na ng chance mag-present ng negosyo mo. Ito yung system, ay flow to. Kung gusto mo, kung seryoso ka sa Live Good, dapat alam mo to yung mga sinasabi ko. Review ko, kailangan mag-generate ka ng prospect list. Pangalawa, dapat kontakin mo yung nasa prospect list mo. Pangatlo, dapat ma-invite mo sila sa Zoom or makausap mo sila face-to-face. Pang-apat, kailangan magkaroon ka ng chance mapresentahan sila. Kasi pagka nakapag-present ka na, now you have the chance to close. Di ba? Kasi maganda, nagustuhan. Di ang susunod na gagawin nila is to pay the 49.95. Or baka medyo pang konting delay kasi wala pang pera. Pero at least nandun na. Nasa closing part ka na, no? Yun ang gusto mong maabot, closing. Kasi pag na-close mo na yan, nag-join na yan, magkakaroon ka na ng chance i-follow up yan. Diba? Kasi na-close mo na, napabayad mo na, or magbabayad pa lang, o di pa follow upin mo. Pag na-follow up mo yan, dalawa lang ang magiging resulta ng taong yan. It's either maging customer yan or maging builder yan. Kasi nag-join eh. Kasi nagustuhan yung presentation mo. So, ganun lang yung system na to. Kung serious ka, ito yung daily activity mo. Ito yung gagawin mo araw-araw. Magkaroon ng prospect list, kontakin yung prospect list, mag-appointment ka face-to-face or ma-invite sa Zoom, mag-presentation ka, mag-closing ka, follow-upin mo. Babagsak sa customer, builder yan. Or yung worst case scenario, mag-quit yan. Pag di mo naturuan ng tama, mag-quit talaga yan. Kaya nga yung role natin mga leader is very important to retain our members. Para konti lang yung attrition. Konti lang yung nawawala. Konti lang yung nag-give up. Kasi nagawa natin yung obligasyon natin as the sponsor, as their leader. No? Kaya malaki pong trabaho ito. Kaya mali pong isipin na pag nag-join ka sa Live Good, wala kang gagawin. Naku po, patay po tayo dyan. No? Marami tayong kailangang gawin as a professional network marketer. And yung negosyo natin will always rely on our pipeline. Pag wala kang pipeline, tapos ka na. Diba? So yun. So, hindi tayo pyramiding. Kailangan lang natin gawin yung mga dapat nating gawin at masagot yung mga tanong na dapat nating masagot. No? Kasi marami po talagang question dito sa industry natin. As a practitioner, no? Okay sa akin yan. Okay sa akin yung may mga challenges, okay sa akin yung may mga question. Kasi when there is a problem presented, there is always a solution. Tandaan po natin yan. Pagka may problema ang kliyente mo, may solusyon yan. At doon nangyayari yung bentahan. Doon nangyayari yung closing. When you are able to provide the solution to the problem. In this case, objection. Nasagot na natin ang pyramiding, no? Ito pa yung mga common, no? Wala akong pera. Gusto ko pero wala akong pera. Paano? Ano yan? Ano sasagutin yan? Gusto ko pero wala akong pera. Bakit mandyan na yung desire mo, ma'am, na gusto mo pala? Madali lang pong gawan ng paraan ng pera. Yan. Bakit naman po pagka-emergency nakakapag-produce naman tayo? Di ba? Bakit naman kapag puputulan ka na ng kuryente, nakakabayad ka naman? Di ba? Di ba? Wala rin naman tayong pera noon, di ba? Kaya puputulan na, walang pera. Pero nung puputulin na yung kuryente, bigla ka nakabayad.
Ano yung nagawa mo? Bakit mo nabayaran? Di ba? Ganun yan eh. Baka, ito ma'am, pangarap yung pinag-uusapan natin. No? Sabi pa nga nila, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Hindi po ba? Pero ma'am, I accept na legit po yung sinasabi nyo. Wala pa pong pera. Pero alam ko po, magagawa natin yun ng paraan. Willing po ba kayong explore? Maraming paraan eh. Ganito gawin natin, ma'am. Ano ka ng prospect list mo dyan? Yan. No? Hanap tayo ng ano dyan, magjo-join. Ay, madali, maraming pasikot-sikot na yan eh. Pag nakita mo may dalawang magjo-join, pwede mo munang, ikaw, pwede mong, kasi guaranteed na, may magbabayad na eh. May $50 na siguradong mababayaran ka, di ba? Kukunin mo sa credit wallet niya. Pwede mo munang, kung meron ka, bumuha. O, madali lang yan. Ang daming paraan. Basta maniwala kayo. Kung pera lang ang dahilan, nagagawa ng paraan. Experience ko na yan. Kasi nung na-emergency yung father-in-law ko, first billing namin, 70,000 isang araw. One day. Wala kaming pera. Oh. Ang problema namin, hindi aakyat sa room pag hindi namin binayaran yung 70. That night, nakabayad kami. Oh, wala kaming pera nun. Pero marami kaming ginawa para makabayad ng 70. Di ba? Buti na lang may credit card. Di ba? May ganun, di ba? You see, sabi ko sa inyo, pagka ang objection lang walang pera, ang rule of thumb is maraming paraan. Wag lang gawing dahilan. Sabi ko, ma'am, gusto mo naman pala, wag lang natin gawing dahilan yung pera. May paraan yan. Sigurado ako. Mag-explore tayo. Yan. Pwede, di ba? Oh, ito pa, isa pang objection na na-encounter natin sa field. Gusto ko pero wala akong time. Nako, hirap niyan. Oh, ano yung sasagutin yan? Gusto ko pero wala akong time. Oh, di ba? Ayan na naman, papasok na naman yung pag gusto, may paraan. Di ba? Ma'am naman, di ba? Pagyaman tong pinag-uusapan natin, hindi yung bibigyan ng oras. Pagbabago ng buhay, pangarap mo po yung matutupad dito sa Livewood. Bakit naman po walang oras, di ba? Eh pare-parehas naman po tayong may 24 hours a day, di ba? Siguro ma'am, hindi mo lang priority. Pero imposibleng wala kang time. Kasi yung taong mga walang time, ma'am, nasa sementeryo na yon. Patay na yon eh. Kung meron buhay ka pa ngayon, sigurado ako ma'am, may time ka. Imposibleng wala kang time. Ah, kasi lahat tayo pagising, pagpatak mamaya ng alas 12, meron na naman tayong 24 hours. Di ba? Siguro ma'am, hindi mo lang priority. Pero imposibleng wala kang time. Kasi bakit naman, parang ano lang yan eh. Bakit naman pagka church, wala kang oras. Pero pagligo sa dagat, nauuna ka pa sa dagat. Mas excited ka pa. Di ba? Bakit naman pagka yung bagay na ayaw mong gawin, di ba? Gagawin mo talaga ng paraan di ka maka-attend, di ba? Pero pagka mga birthday, andun ka. Di ba? You know, hindi pwede, hindi tama. Ano to eh? Ano to? Palusot to eh. Huwag niyo lang sabihin, ma'am, papalusot ka lang. Siyempre, magagalit sa iyo. Pero ikaw, alam mo na, at the back of your mind, dahil na-discuss na natin dito, walang time. Eh, wala namang taong walang time. Lahat ng tao may time. Hindi mo lang priority. So, priority mo, ma'am. Ma'am, gusto mo man yata mabago yung buhay mo. Gusto mo naman yata na kumita ng 2,047.50 every single month. O, di ba? Dollars. Gusto mo man kahamam ng extra income. Mahal pa naman ng dollars ngayon, times 58 na. Yuhuu! Lahat ng may sweldo ngayong June 8. Kasi ano tayo eh, naipit tayo ngayon first week natin, June 8 eh. Instead na March 31 Friday. May 31 Friday. So lahat tayong sweldo niyan. Doon pa tayo magsisweldo sa ano sa sa next week. So June 8 na 'yon. Pero masweldo times 58, di ba?
Di ba? Bakit nga yung iba tama, may oras sa TikTok. Tama yung coach. Iba may TikTok, pero walang time. May nag-stalk ng mga tao sa Facebook. Di ba? May time ka mag-search ng buhay ng iba. Pero yung buhay mo, hindi mo kayang bigyan ng oras sa pag-asenso. Ako po, malaking problema yan, ma. Yan. So, alam nyo na ha, walang taong walang time. Hindi niya lang priority. Okay, you just have to do it in a gentle way, ha? Huwag nyo na mainsultuhin yung kausap nyo, no? Kung magaling ka mag-joke like me, kasi ako, yung kaya kong daanin sa joke eh. Pero actually, tinitira ko ng tao eh. Pero akala niya, dina-joke ko lang siya. Pero actually, ano na yun, patama na yun. So, naman mo. Ganun na. Kung kaya mong gawin yun, pwede. Pero huwag mo naman yung serious ka, tapos sabi mo, kulang time. So, wala, mag-aaway kayo. Wag. Okay? Ito, gusto kong mag-join, pero sa totoo lang, walang nangyari sa akin. Yan. Gusto kong mag-join, pero tapos na, sumali na ako dun sa nakaraan. Ganyan din, networking din. Wala naman nangyari sa akin. Oo. Di ba? Anong sagot? Anong sagot pagka ganyan? Sinabihan ko, nag-join na ako niyan eh. Ma'am, tingnan niyo po muna tong opportunity na pine-present ko kasi hindi po ito kaparehas ng iba. Iba na po ito. Membership club nga po tayo eh. Di ba? Membership club. Membership club tayo. So iba yung system na pinapractice natin dito. Kaya, but, pwede mo sabihin, love is sweeter the second time around. Di ba? Huwag naman po kayong huwag naman po kayong sa Cebuano pa matagam. Huwag naman po kayong yung parang mawalan na ng gana kasi baka ito na yung chance nyo. Chance nyo na umasenso. Iba po kasi ito, ma'am. Kung hindi po ito kaparehas nung una nyo sinalingan. Kasi po, wala. Kung nakapag-present ka na, narinig nyo naman, hindi naman to overpriced product, hindi naman to course membership, wala tong points monitoring, wala lahat ng pangit dun sa dati nating nasalihan. Iba na po ito, ma'am. So, try na po natin. Doon na naman, papasok na naman. I promise you, ma'am, I will commit. I will commit to you. Kasamahan kita hanggang mag-diamond ka. Ganon. Ganon lang yan. Na-try ko na yan, pero walang nangyari sa akin. Ayan. Ito pa, meron dito nag-message. Mahiya silang mag-invite. Gawa ng may rejections at takot sa scam. Ayan. Yung scam, wala na tayong issue. Hindi tayo scam. Okay? Kailangan mo lang talagang explain na hindi tayo scam. Okay? Hindi na natin yung problema yung issue sa scam. Pero itong rejection, lahat naman may rejection eh. Di ba? Sampu bang industry ang walang rejection? Sige be? Ayan. Karinderya. Lahat ba kumakain sa karinderya mo? Di ba? Yung iba, titingnan lang yung ulam mo tapos hindi naman kakain. Rejection yun eh. Ha? Bakit sa trabaho mo? Pagka tinanggal ka sa trabaho mo, di ba rejection yun? Di ba? Mas masakit pa nga yun eh. Di ba? Tinanggal ka sa trabaho dahil ayaw ka na ng boss mo. Mas matinding rejection yun eh. Wala pong industry na walang rejection. Natural po ang ma-reject. Pero sa atin dito sa industry natin, rejection is actually a stepping stone to success. Yun yung kaibahan. Tayo parang sundalo, habang nasusugatan lalong tumatapang. Kaya huwag tayong matakot ma-reject. Kasi rejection means may ginagawa ka sa pangarap mo. Makinig po kayo ha. Mare-reject ka ba kung hindi ka dumaan sa pagpe-present? 'Di ba? Kaya ka nga na-reject kasi nag-present ka. So dalawa lang matatanggap mo pag nag-present ka, yes or no, 'di ba? So ang nangyayari ngayon sa field, if something you do over and over again, a number will appear. Ibig sabihin, pagka ang isang bagay ginagawa mo ng paulit-ulit, nagkakaroon niya ng law of the average.
Off the average. So, kausap ka ng 5, isa magjo-join. So, ibig sabihin, 20% yung batting average mo. Sa 5, isa nag-join. Pagaling ka ng pagaling sa presentation mo, minsan, sa 5, 2 na yung nagjo-join. Sa 5, 3 na yung nagjo-join. Nag-i-improve ka kasi. Pero rejection is part of the business. Parang raffle, the more entries you send, the more chances of winning. Bakit sa raffle ba lahat ba ng ticket mo nanalo? Di ba, kung siswertehin ka, mananalo ka isang beses lang. Most likely, wala nga. Sa dami ng sumali. Part talaga ang rejection. Ano po nating ano yan? Kahit saan po tayo sumali, may rejection. Diba? Mag-invite ka nga lang sa birthday mo, bakit lahat ba umattend? Rejection yun ah. Yo, mas matindi yun, libre pa nga yun. Di ba? Tapos sasabihin lang sa iyo ng kaibigan mo, busy ka sa ko, friend. Meron kaming hinahabol na ano, friend. Ganun na, di ba? Rejection is everywhere. It's not the rejection that matters, it's how you respond to the rejection that will make the difference. Ako yung rejection, to be honest with you, para sa akin, vitamins. Niwala kayo. The more I'm rejected, the more I'm motivated to prove them wrong. Sige lang, mag-alisan kayo. Pag naging diamond ako, babalik kayo lahat. Ganun ako mag-isip. Sige lang, tawanan nyo si Livegood ngayon. Tandaan nyo, kami mga natira ang magiging mayaman. Dahil naniniwala ako sa Livegood, matira mayaman. Lahat ng nandito sa training ngayon, milyonaryo. Dami no, dami nito. Tignan mo, ilan yung member ng Livegood, ilan lang tayo nasa training, oh. Ilan lang yung interesado yung mama, no, talaga, yung totoong yung gusto. Ilan lang. Ako, it doesn't matter. Agila ako eh. Agila ka. Alam niyo po ba ang karakteristik ng mga agila? Unang-una, ang mga agila ay lumilipad ng mag-isa. Hindi mo makikita ang agila na nakikipag-mingle sa mga uwak at sa mga parot. Lumilipad yan. Hindi mo makita ang agila. Mataas lumipad ang agila eh. Pangalawa, ang karakteristik ng mga agila is malino ang vision nila. Up to hundreds of, up to 5 kilometers away. Kitang-kita nila yan. Hundreds of meters. Kilometers na lang. 5 kilometers away ha. Kitang-kita ng agila yan. Kaya pag bumulusok yan, may kukunin na prey yan. May kukunin na ano yan. Talagang alam niya kung saan siya papunta. May focus eh. Yung agila. Di ba? Tapos yung mga agila, hindi kumakain ng mga patay na bagay yan. Puro fresh. Hindi, bigyan mo ng patay na manok yung agila. Hindi kakainin yan. Pero buhay na manok, kainin yan. Diba? Ganun ang mga agila. Agila tayo. No? Hindi tayo basta-basta nadadala sa mga sa mga discouragement, 'di ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbi-build. And I want to congratulate all of you for being here tonight. Dahil ibig sabihin, isa kang agila. Tuloy lang sa paglipad. Tuloy lang sa pagpo-focus. At tuloy lang sa paggawa araw-araw. Fresh start every day. Ako, bukas fresh start. Kanina fresh start. Bukas fresh start. I always consider my day as a gift to my future. Yan. Yung present ko, kaya nga tinawag na present yan eh, regalo. Your present is your gift to your future. Kung ano yung gagawin mo sa ngayon mo, regalo mo yan para sa kinabukasan mo. Kaya pag wala kang ginawa ngayon, wala kang regalo sa kinabukasan mo. Kaya kung wala kang gagawin ngayon, wala kang pagbabagong maaasahan sa kinabukasan. Okay po ba? So sana po malinaw po sa atin yan. No? So, yun. Gusto ko pero takot ako sa mga unknown. Yan, no? Ayan yung isang objection. Paano kung wala akong ma-invite? Unknown yun eh. Hindi ka pa nga nagsisimula. Nag-iisip ka nang wala kang ma-invite. Di ba? Paano naman yun?
Paano kung may ma-invite ka? Paano kung ma-invite mo Vilma Sabulaw? Paano kung ma-invite mo si Coach Joy Chi ng USA? Hindi ka sumali. Wala ka na tuloy. Paano kung ma-invite mo si Coach Bernardin? Oh. Paano? Hindi ka pa nagsisimula eh. Di ba? Marami ka ng paano. Paano kung magsara ang company? Paano kung hindi? Hmm. Di ba? Instead of dwelling on the negative, why dwell on the possibilities? Ano yung pwedeng mangyari pag ginawa mo? Hindi ka pa nagsisimula, ang iniisip mo, walang mangyayari. Wala ka talagang mangyayari. Dahil wala kang gagawin eh. Hindi ka magjo-join. Hindi ka magkakaroon ng chance to benefit from the system. Napakaganda ng system. Sayang. No? Kaya yung mga nagsasabi na paano kung, yan, parang yung kanta ba, paano kung wala ka na? Ayan, oh, yung mga mahilig sa ganyan, yan yung madrama eh. Paano kung hindi? Paano kung faithful pala sa yung lalaking nanliligaw sa iyo, hindi mo sinagot? Napunta ka tuloy doon sa lasinggero, 'di ba? Yan yung ano, pag-isipan mo, 'di ba? Kasi maganda na yung company, wala nang problema sa opportunity, wala nang problema sa stability, walang problema sa product, walang problema sa longevity. So, for me, palagi ko sasabihin sa inyo confidently, live good opportunity is close to perfect. Hindi sa perfect, pero close. Ito na yung hinahanap mong kumpanya na pwede kang tumanda. Di po ba? Kaya yung mga masisipag dito, sila talagang kikita. Natural lang yun. Pag hindi nagsipag mag-invite, hindi magsipag mag-present, walang prospect list, hindi po talaga kikita yung mga yun. Natural po yun. Hindi naman po ano yan. Hindi naman po ano yan. Rocket science yan. Para hindi natin maintindihan, no? So, paano kung hindi para sa akin yan? Paano daw kung hindi para sa kanya? Anong sasagot natin? Paano kung para sa iyo? Di ba? Di ba? Lahat naman ng trabaho kasi kailangan lang ng sipag. Di ba? Nagsipag ka nga doon eh. 40 years kang naging empleyado eh. Wala naman nangyari. Dito, 5 years ka lang magsipag, magbabago na buhay. Di ba? Kaya marami pong objection na mararanasan natin sa field. Para sa akin, good side niyan. Tandaan nyo, as long as your client or your prospect interacts, it's a good sign. Mas nakakatakot pag walang reaksyon. Sin zone. Hindi sumasagot sa tawag. Yun. Pangit yun. Pero as long as nakausap mo yan, as long as nagme-message sa iyan, joining signal lahat yan. Kailangan mo lang patunayan na yung opportunity pinipresent mo is worth their time. So, kaya nga, umaattend ka ng ganitong training. Kaya nga, umaattend ka ng mga Zoom meeting. Kasi gusto mong malaman lahat about sa Live Good. Kaya nanonood tayo ng Par Starter Friday. Nanonood ba kayo ng Par Starter Friday kanina? Yung kila Ben Glinsky? Alam niyo po bang may bagong product ngayon para sa mga women sa hormonal imbalance? Nakaka-launch lang. Di ba? O hindi ka nag-join sa Fire Starter kanina, hindi mo alam na may bagong product. Di ba? So, ganun kaganda si Live Good, no? Ngayon, bigyan ko kayo ng mga reason. Bakit kayo magstay sa network marketing or kay Live Good? Kasi lahat naman kasi network marketing, no? Lahat naman tayo pagka kapag kahit nga yung sa pamilya networking 'yan. Gobyerno, networking 'yan. Diba? Lahat ng structure natin almost all networking. Pero ang tanong, kumikita ka ba doon sa networking na 'yon? Diba? Bakit ka magstay? Bakit si Live Good kailangan mong mahalin? Bakit kailangan mong mahalin si Live Good? Unang-una, ha?
Maganda yung product natin. Yun yung unang reason. Bakit gustong gusto ko si Live Good? Hmm. Yan yung unang reason. Organic, high quality, low price. Inuulit-ulit ni Ben Glinsky kanina yan sa Fire Starter. Iba tayo. Nagtataka nga si Ben eh. No? Sabi nga ni Ben, you cannot unsee what you see. Imposible hindi mo makita ang nakikita mo. Si Live Good, high quality, super organic, low price. At almost at cost. Sabi nga nila, at word for word. Kaya wala na, product pa lang. Mamahalin mo na si Live Good. Kaya mahal ko na si Live Good. Kasi product pa lang, tapos na usapan. Tanggalin mo na yung marketing plan. Bibili. Matagal nga lang dumating pa ngayon. Matagal dumating sa Pilipinas. Dahil nagkagulo doon sa Germany. May gulo ngayon doon sa umikot yung product eh. Dati, isang buwan lang eh. Ngayon, isang buwan na, wala pa. Pero sige lang, no? Ganun talaga. We just have to wait patiently bago pa yung kumpanya, wala pa tayong hub dito. No? But someday, things will get better. But for now, focus muna tayo sa building our organization. Yun naman talaga yung importante, no? Makabuild tayo. So, maganda yung product. Pangalawa, ito yung gustong-gusto ko sa Live Good at sa industry natin. No qualification, no age limit, no retirement. Ulat mo yan, maganda yan. Saka naman nakakita ng opportunity. Sa trabaho mo, pag medyo overage ka na, anong sagot? Pag nag-apply ka, we will call you back. Di ba? Pagka hindi ka qualified doon sa ina-applyan mo, we will call you back. At tingin nyo, magko-call back sila? No way. Diba? Sa Live Good, hindi ginagawa yan. As long as you pay the 49.95, qualified ka. Gusto ko yun. Age limit, wala. Ay, 65 ka na, hindi ka na pwede sa Live Good. Eh, kahit nga 80 ka na dito, kahit 100 ka pa, pwede ka sumali sa Live Good. Eh. Diba? Yung maganda. Ito na lang. Sabi ni Colonel Sanders, yung may-ari ng KFC, kung sa tingin mo huli ng lahat, mali ka. Dahil si Colonel Sanders, nung simulan niya yung KFC, ang edad niya 65. Bili mo, ma-discover mo yung KFC, edad mo 65 na. Doon pa siya yumaman. 65 na. E di lalo ka na. Bata-bata mo pa. Yan ang gusto ko kay Live Good. No qualification, no age limit. At, iba, forced retirement. 70 ka na, 65 ka na, 60 ka na. Mag-resign ka na. Papalitan ka na ng mas bata. Kay Live Good, habang buhay ka, sa iyo yung account mo. Ito pa, maganda. Pagka wala ka na, pwede mo ipamana account mo. Remember, napapalitan yung info. Di ba? Ang ganda ng Live Good, di ba? So, hindi lang ako nakinabang ng buhay ako. Kahit wala ako, sabihin ko lang doon sa anak ko, anak, kukunin na ako ni Lord. Palitan mo na information ko doon sa account ko. Merong ano yun. Merong $10,000 a month yun. Sa'yo na yan. Di ba? Ganun kaganda ang Live Good, mga kapatid. Kaya mahal na mahal natin si Live Good, no? Kasi pwede pang ipamana, no? Ito pa yung gustong-gusto ko kay Live Good. Bakit gustong-gusto ko si Live Good? Positive environment. Walang crab mentality. Okay? May nagtuturo ng mali, pero walang crab mentality. Sorry. Minsan kasi yung speaker, di tama sinasabi. Pero ang maganda dito, hindi katulad sa corporate, pag gusto mo maging supervisor, yung supervisor mo, matatreten. So, hindi ka gagawan ng paraan para mawala ka sa buhay niya. Para hindi siya mawalan ng trabaho. Di ba? Yan ang gusto ko kay Live Good. Lahat ng downline mo, gusto mo maging diamond. Walang crab mentality. In fact, gusto mo nga silang mag-crown diamond eh. Every mo, 50% ka sa income nila pag nag-crown diamond sila sa matrix. Walang crab mentality. Positive environment, training lang tayo. Tapos, wala, good vibes lang. Wala naman bad vibes dito eh. Diba? Ang gusto lang natin, lahat kumita. Kaya tinuturoan natin yung isa't isa.
Pamilya lang tayo. Di ba maganda yon? Sa corporate, doon nga. Pagka gusto mo ma-promote, yung, yung position na pupunta mo, yung nakapwesto doon, yayariin ka nun. Di ba? Ito pa yung gusto-gusto ko sa Livegood. Flexible hours. Pero remember ha, flexible hours a day. Meaning, may gagawin ka everyday, lalagyan mo ng oras. Flexible nga lang. Hindi katulad ng job, kailangan alas 8. Gigising ka alas 6, papasok ka alas 8, uwi ka alas 5, darating ka sa bahay mo alas 9. Walang ganon. Kay Live Good, pipili ka lang kung kailan ka magtatrabaho. Pero dapat, kung nagtrabaho ka everyday. Ang problema, sa iba, kaya nagkakaroon ng problema, ang pagkakaintindi nila sa flexible hours, next week pa sila magtatrabaho. O kaya walang resulta. Ah, Libre mo, buong linggo wala kang ginawa. Di ba? Meron nga tayong weekly fast start eh. Trabaho ka ngayon, bayad ka next week. Wala kang ginawa. Problema yan. Kaka-problema ka dyan. Kaya gustong-gusto ko si Live Good. Kasi flexible hours. Diba? Napakaganda. Ito. Maganda itong sunod ko sasabihin. Security-wise, no? No termination. Kahit pandemic, pwede ka mag-Live Good. Kahit magbagyo, pwede ka mag-Live Good. Kahit, ito pa, ito hindi nakikita ng iba to eh. Makinig kayo. Importante to. Ano bang ang kadalasang pinag-aawayan ng mag-asawa? Di ba, pera? Pera, di ba? Pag kulang ng pera, nag-aaway, naghihiwalay. Alam nyo, marriage security si Live Good. Bakit? Pag kumikita ka dito, kay Live Good, hindi ka awayan ng asawa mo. Hindi kayo maghihiwalay. Bakit? May pera kang dinadala sa pamilya every month every week. Di ba? Biruin niyo ako, nag-stop na ako sa traditional business. Kung wala akong income sa Live Good, inaaway na sana ako ng asawa ko ngayon. Baka maghiwalay kami. Meron nga ako income every month sa Live Good. Mas malaki pa nga doon sa sweldo niya. Teacher yung wife ko. Mas malaki pa eh. Di ba? Mas nagkaroon pa ako ng oras sa kanila. Nagagawa ko pa online yung negosyo ko. Mababantayan ko pa yung anak ko. Tapos, pagka nandito na yung wife ko, pwede na akong mag-field. Di ba? Flexible. May security. Hindi lang sa nagbibigay sa'yo ng peace of mind kasi hindi ka natatakot ma-terminate. Unless talagang sinira mo yung pangalan ng company, terminate yung account mo. Pero, in a natural manner ba? Walang termination kay Live Good. As long as you live, sa'yo yung account mo. Basta nire-renew mo lang yung subscription mo, sa'yo yung account mo. Walang termination. Pag nag-pandemic, lockdown uli. Mag-online lang tayo lahat. Online na naman. Sanay naman tayo ng online eh. Di ba? Pagka may calamity, bumabagyo. Kanina, umalan ng malakas. Pwede ka mag-Live Good. Ganda ng negosyo na to. Tapos, pagka malaki income mo, siyempre, matutuwa asawa mo. Pagagalitan ka pa nga pag hindi ka nag-subscription eh. Kasi baka mawala yung income nyo. Di ba? Yung wife mo pa mag-remind sa'yo na mag-subscribe ka. Di ba? Ang ganda nun. Kumikita eh. Ganun po dito. Kaganda. Ito pa yung gustong-gusto ko sa Live Good. Low cost, low overhead, high gain. Di ba? Napakaganda. Ito lang yung negosyo na pag nag-join ka ngayon, break even ka kinabukasan. Pwede. Join ka, $50. May napa-join ko, dalawa. Like yung nangyari sa akin, pag-join ko tonight, kinabukasan, may nag-pay in ako dalawa. Balik yung $50 ko. Break even ako kinabukasan. Subukan mo mag-franchise ng Jollibee, maka-break even ka ba agad? After several years pa, or ROI mo, 25 million to 50 million, McDonald's, franchise. Karinderya nga lang, 300,000 eh. Kailan mo pa mababawi yung kapital mo? Pag nagkarinderya ka, pagod na pagod ka pa. Sari-sari store nga lang, 100,000 eh. Kailan mo mababawi yung kapital mo pag nagsari-sari store ka?
Piso-piso lang yung tubo mo sa paninda mo. Hindi mo naman pwedeng i-overprice. Wala nang bibili sa'yo. Di ba? Eh, kay Live Good, naglabas ka ng $50, nag-invite ka ng dalawa kinabukasan, bawi. Pag nag-join. Di ba? Napaka-low risk, low cost, low overhead, high gain. Bakit? Nag-break even ka kinabukasan. O di yung the rest, tubo na yun. Saka nakakita ng negosyo, $9.95. Pwede kang kumita ng $25 every day. Sige po. Hanapan nyo ako ng negosyo na ang kapital mo buwan-buwan, 580 pesos maximum, nakikita ka ng 1.4 every single day kung masipag ka mag-direct. Hanapan nyo po ako. Pag hindi mo pa minahal si Live Good, ewan ko na lang eh. O, di ba? Hindi mag-goal ka, makapapayin ka everyday para meron kang $25 everyday para hindi sayang yung subscription mo. Kaya nga sabi ko, dapat walang hindi kumikita kay Live Good. Dahil let's say, talagang ano ka, talagang once in a blue moon ka magtrabaho, isa lang napapayin mo every month. $25. Magkano lang gastos mo? $10. Tubo ka pa ng $15. Isa lang yun, ha? A month. Pero siyempre, kung serious ka, hindi mo naman gagawin yun, di ba? Okay. Isa pang gustong-gusto ko kay Live Good. Unlimited potential to make money. Sky's the limit po ang income dito. Yung iba dito, nagpo 4 million a month. Nagwa 1 million a month. Nagwa half million a month. Nagpo 400,000 a month. Nagwa 100,000 a month. Nagpi 50,000 a month. Oh, di ba? Unlimited eh. Siyempre, magdidepende yung laki ng kita mo sa effort na binigay mo at sa kung gaano ka kaseryoso sa negosyo mo. Magdidepende. No? Pero unless pag hindi mo binigay talaga yung sarili mo, huwag ka mag-expect ng malaking kita. Kaya nga po ako, hindi po ako naging empleyado buong buhay ko. Palagi lang ako commission based. Kasi ang principle ko, pag ang trabaho ko piso, bigyan mo ako piso. Pag ang trabaho ko 100,000, bigyan mo ako 100,000. Ganun ako mag-isip. So never po akong pumasok sa isang trabaho na 8 to 5. Wala akong ganun. Kahit yung mga call center, hindi ko pinasok. Sweldo. Ayoko nga po ng sweldo eh. Gusto ko, kung ano yung effort ko, yun yung bayad ko. Ganun ako. So kung yung effort mo, $500,000, expect $500,000. Kay Live Good. Kung effort mo 10,000, expect 10,000. Kung ang effort mo 20,000, expect 20,000. Yun ang gusto ko kay Live Good. Kung ano yung para sa'yo, ibibigay. To the last centavo. Nakita nyo naman, yung matatagal na dito. Matching bonus natin, kahit 1 cent, binabayaran. Diba? Sa akin nakakita ng company, 1 cent, dollars, binabayaran. So, ano yun? 58 cents sa atin yun. 58 cents. Nakikita mo dun, detail dun sa matching bonus mo. 1 centavo na dolyar, binayaran. Yun ang gusto ko kay Live Good. Pwede naman nilang di bayaran yan. Hindi mo naman alam yan eh. Kaya lang, nag-compute yan, machine eh. Computer eh. Hindi naman nila pwedeng galawin yan. Masisira yung system. Bayad ka talaga to the last centavo. Literal. Na binayaran kung ano yung pagod mo. Yung pagod ng tao mo. Depende sa rank mo. Babayaran ka ni Live Good to the last centavo. Doon ako believe kay Live Good. Binabayaran ka to the last centavo. Kaya wala tayong may susumbat kay Live Good. Nahirap. Bayad eh. Ito pa. Unlimited. Ito ang totoong work from home. Kaya gusto ko si Live Good. Ha? Dating traditional networking kasi, pupunta ka pa sa Jollibee, McDonald's, sa hotel, para lang makapag-networking ka. Di ba? Yun yung Jurassic networking, sabi pa nga ni Nodor Kasan. Ngayon, dito lang sa Zoom, buhay na tayo. Diba? May pili ka na lang ng face-to-face mo, yung talagang worth your time. Pupunta mo. Pwede mo pa rin naman padala ng video na full presentation. Ganda eh, no? Work from home. Ito pa yung isang gusto ko kay Live Good, no?
it give me sense of purpose and direction. No? Sabi pa nga ni Jim Rohn, success is determined by the number of people who mention your name in their success story. Di ba? Purpose and direction yun. Yun yung maganda kay Live Good. Marami kang natutulungang tao mabago ang buhay. Kaya nga minsan, minimension na nila yung pangalan mo sa mga testimony nila. Kasi isa ka sa dahilan kung bakit sila naging diamond. Di ba maganda yon? Later on, kapag makyat sila sa stage, tapos minention nila, kung hindi dahil kay Coach Vicenta Ilorata, hindi po sana ako ganito. O, di ba? Lasahan ng ganun. Hindi po dahil kay Coach Joy Key, hindi po sana ako ganito. Doon natin i-base yung purpose and direction mo sa mga taong natulungan mo. Okay? Malapit na po tayo matapos. Okay? Ang gusto-gusto pa kay Live Good is yung opportunity natin ay surrounded by people who wants us to succeed. Di ba? Yung maganda eh. Surrounded ka ng mga tao na gustong umasenso ka. Tulungan ka. I-build up ka. Ang gusto-gusto ko pa kay Live Good, yung residual income. Ito yung income na kahit hindi ka na nagtatrabaho, dumarating pa rin. Darating tayo sa panahon na yon. Kung malaki na talaga yung organization mo, darating ang panahon, kahit hindi ka na mag-work, may income ka pa rin. And lastly, pinaka-importante, yung legacy na maiiwan natin. No? Kahit wala ka na sa mundo, people will still remember you. Because you are one of their great uplines. Ikaw yung isa sa mga taong nakatulong sa kanila kung bakit sila nagbago ang buhay. Yan yung mga dahilan na yan kung bakit kailangan mo magstay kay Live Good. Kailangan mong trabahuin si Live Good. Dahil ito lang ang negosyo na hindi lang natupad yung pangarap mo, natupad din yung pangarap ng mga taong natulungan mo. Di po ba? Maganda yon. So, yan po yung dahilan kung bakit makikita nyo ako kay Live Good for a very, very long time. Una pa sa akin sila Ben Mola. Joke lang. Diba? Yan ang buhay, no, mga kapatid. Stay lang. Trabaho lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag ka mag-give up sa pangarap mo. Work until it works. Because all work works. Tandaan nyo po yan. Hindi nyo pa lang siguro nakikita yung bunga ng pagod nyo ngayon. Pero darating ang araw. Nakikita mo yan. Para lang pong puno ng mangga yan. Pag tinanim mo yung buto, hindi naman kinabukasan, may mangga ka agad, di ba? Kaantay ka pa ng 5 taon bago mo anihin ang bunga. Pero once na yung puno ng mangga nandyan na, aantayin mo na lang mamunga ng mamunga, ani ka na lang ng ani. Ganun po yung negosyo natin kay Live Good. Ganun po kaganda ito. Pasalamat tayo, meron tayong CEO, si Ben Glinsky, down to earth, humble, honest. Hindi mo siya nakikitaan ng ill motive pagka nagla-live Zoom siya. Wala sa mata ni Ben Glinsky yung plano niya tayong lokohin. Si Noder Kasan, napaka-energetic, pinapasa niya yung energy niya sa atin na tayo ay magsipag kay Live Good. Pag napanood yung si Noder Kasan sa mga fire starter, pati ikaw mai-excite eh pag nagsasalita siya. Napaka-passionate. Si Dr. Ryan Goodkin, napaka-passionate sa paggawa ng magagandang produkto. Si Lisa Goodkin, napaka-passionate magturo kung paano gamitin yung produkto. Saan pa naman kayo maghahanap ng ganyang klaseng team? Kompleto na po tayo. May mga leaders tayo dito sa Live Good, local. Nandyan si Mentor Vilma Sabulaw na walang sawang nag-guide sa atin sa team. No, yung mga leaders natin dito, yung mga speaker natin, nandito lahat. Wala pong dahilan para mag-stop tayo kay Live Good. Sayang po kung hindi natin to gagawin ng buong puso. So, salamat po sa pakikinig ngayong gabi. Malalim na po ang gabi. It's already 9:45. No?
Salamat po sa pag-join nyo ngayon at nandito pa po kayong lahat. Amazing, no? At nandito lahat ng payaman. Leto pa kayo. Walang bumitaw. Very good, no? At inaasahan ko lahat ng nag-join ngayon are all millionaires in the future. Salamat po sa pag-join nyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpahinga na po tayo. Tapos na po ang training natin. Maghanda po tayo bukas. Ilanda nyo po yung prospect list nyo. Kontakin nyo. I-appointment nyo. Invite nyo sa Zoom. Mag-present kayo. I-close nyo. I-follow up nyo. Gawin yung customer or gawin yung builder. Bahala na kayo kung ano yung assessment nyo. Pero ito po ang pinakamagandang business na dumating sa buhay natin sa Livegood. Huwag na po nating pakawalan. Lalo na yung ngayon ha, subscription nyo, huwag nyo kakalimutan. Ano na ngayon? May 25, cut off ngayon. No? Hanggang 31, deadline. Magko-compress na naman yan. One day, magugulat kayo sa kaka-compress ng Livegood natin. May umakyat na sa yung diamond. Oo, di ba? Ang sarap nun. Pagka nandun na sa matrix mo yung isang diamond. Di ba? Dahil nag-quit yung iba eh. So, aakyat, mag-compress. Hindi mo namamalayan. Natapunan ka na pala ng diamond sa ilalim mo. Wow! Congratulations! Yan yung bunga ng pagiging matyaga. No, one day mararanasan mo yan. Huwag ka lang hinto mangarap. May gagawin ka lang. Every day, put the time in and you will harvest what you plant. Maraming salamat po and good evening. God bless us all. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Coach Jen, pakisara na lang ng Zoom. Coach Jenny, ikaw na lang po Okay mag-leave ng po. Zoom. Thank Thank you. you. God